May mga araw sa buhay natin na inaasahan nating magiging masaya, isang araw na puno ng pagdiriwang at ngiti. Ganoon dapat ang araw na iyon. Lumipad ako mula Cebu papuntang Maynila para lang sa isang layunin, ang sorpresahin ang aking nag-iisang anak na si Marco sa kanyang kaarawan. Simple lang ang plano ko. Isang yakap mula sa isang ama na nangungulila, isang salu-salo kasama ang aking mga apo. Isang paalala na kahit anong mangyari, narito lang ang pamilya. Iyon ang akala ko. Habang minamaneho ko ang aking sasakyan sa malawak na paradahan ng NAIA, ramdam ko ang pananabik. Gabi na, at ang mga ilaw ng paliparan ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa, malamig ang simoy ng hangin ng Marso. Naglakad ako sa pagitan ng mga hile-hilerang sasakyan, hinahanap ang tamang pagkakataon para tawagan ang aking anak, ngunit may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Isang pilak na Honda Civic. Simple lang, katulad ng maraming sasakyan doon. Pero ang mga bintana nito, basa. Puno ng hamog mula sa loob, isang senyales na may taong natutulog sa loob ng magdamag at sa loob may gumagalaw. Dahan-dahan akong lumapit, na para bang isang anino. Bawat hakbang ko ay may kasamang kaba na hindi ko maipaliwanag. At nang sumilip ako sa bintana, ang puso ko tumigil sa pagtibok. Ang buong mundo ko gumuho sa isang iglap. Hindi isang estranghero ang nasa loob, hindi isang dayuhan. Siya, ang anak ko. Si Marco, ang nag-iisa kong anak, ang pinag-alayan ko ng lahat, ay natutulog sa likod ng sasakyan, at sa tabi niya, magkayakap sa ilalim ng isang manipis na kumot, ang aking dalawang apo, sina Leo at Lucas, ang aking mga munting anghel. Natutulog sila sa isang parking lot. Ito ang sampal, hindi sampal sa pisngi, kundi sampal sa aking kaluluwa, ang aking pamilya, ang aking dugo. Itinapon sa isang sulok ng mundo na parang basura, ang aking mga apo, na dapat sana ay mahimbing na natutulog sa malambot na kama, ay natutulog sa loob ng isang dilatang sasakyan. Ang aking anak, na pinalaki kong may dangal at pangarap, ay naroon, baluktot sa sikip ng upuan at sa kanyang mukha kahit sa kanyang pagtulog. Nakita ko ang isang bagay na sumira sa aking puso, kahihiyan. Isang malalim na kahihiyan na dala-dala niya kahit sa kanyang panaginip. Kinatok ko ang bintana, dahan-dahan lang. Nagmulat ang mga mata ni Marco. Sa una, gulat. Pagkatapos, takot. At sa huli, ang kahihiyang nakita ko kanina ay lalong lumalim. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto na para bang bawat galaw ay isang mabigat na pasanin. Pa, bulong niya, basag ang boses. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi galit, kundi sakit ang nangingibabaw sa aking tinig. Ako dapat ang magtanong niyan, Marco. Anong nangyayari? Nasaan ang bahay? Nasaan si Isabela? Bakit kayo nakatira sa kotse kasama ang mga apo ko? Umiwas siya ng tingin. Mahabang kwento pa. Mahabang kwento? Ang aking mga apo, ang aking 5 taong gulang na mga apo, ay giniginaw sa loob ng kotse. At ang sagot niya ay mahabang kwento? Ito ang pangalawang sampal. Ang sampal ng kawalan ng pag-asa. Ang sampal ng pagtataksil ng isang taong dapat sana ay nag-aalaga sa kanila. Ngunit sa gitna ng aking sakit at galit, isang bagay ang umusbong sa aking kalooban. Isang bagay na matagal nang natutulog. Ang lakas ng isang ama. Hindi ako sumigaw, hindi ako nag-iskandalo. Sa halip, huminga ako ng malalim at naging kalmado sa paraang nakakatakot. Tumingin ako sa aking mga apo na nagsisimula ng magising. Ngumiti ako sa kanila, isang ngiting pilit pero puno ng pagmamahal. At sa ngiti na iyon, may isang pangakong nabuo sa aking isipan. Isang pangakong sisira sa kung sino man ang may gawa nito sa aking pamilya. Hindi ko sinabi kay Marco ang tungkol sa pangakong iyon. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang balikat. Halika na anak, sabi ko sa mahinahon ngunit matatag na boses. Kunin mo ang mga bata. Aalis na tayo rito. Sa Jollibee, habang kumakain ng pancake ang aking mga apo, doon na bumuhos ang lahat ng hinanakit ni Marco. Isinalaysay niya ang bawat detalye ng pagkakataksil ni Isabela. Ang mga pinirmahang dokumento na hindi niya naintindihan, ang pagkawala ng milyon-milyon,
ang mga gawa-gawang kwento ng pananakit at pagbabanta. Ang paggamit sa korte para ilayo sa kanya ang sarili niyang mga anak. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang isang lalaking wasak, isang lalaking naniniwala na siya na ang problema. Isang lalaking sumuko na sa laban. At iyon ang ikatlong sampal, ang pinakamasakit sa lahat. Ang sampal na nagmula sa sistema. Ang sistema na dapat sana ay nagbibigay ng hustisya ay ginamit para sirain ang isang mabuting tao. Habang tinitingnan ko ang aking anak na halos hindi makakain sa bigat ng kanyang dibdib, alam ko na ang kailangan niya ay hindi awa. Ang kailangan niya ay lakas. Ang kailangan niya ay isang kakampi. B. Ang lihim na alas. Hindi nila alam kung sino ang kanilang kinalaban. Akala siguro ni Isabela at ng kanyang pamilya, isang ordinaryong pamilya lang kami na madaling apihin. Akala nila, dahil nagretiro na ako, isa na lang akong matandang walang magawa. Akala nila, sa pera at impluwensya nila, kaya nilang baluktutin ang katotohanan. Pero mayroon silang hindi alam. Mayroon akong isang lihim. Sa loob ng 30 taon ng aking pagtatrabaho, hindi lang ako nag-ipon ng pera. Nag-ipon ako ng mga kaibigan. Nag-ipon ako ng utang na loob. At higit sa lahat, natutunan kong lumaban ng tahimik. Pagbalik namin sa hotel, pagkatapos kong patulugin ang aking mga apo, umupo ako sa isang sulok at kinuha ang aking telepono. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Ang una kong tinawagan ay ang aking abogado sa Cebu. 30 taon na kaming magkakilala. Reyes, sabi ko, kailangan ko ng pinakamahusay na abogado sa Maynila. Pera ay hindi problema. Narinig niya ang bigat sa aking boses at hindi na nagtanong pa. Ang pangalawa kong tinawagan ay isang mataas na opisyal sa Philippine National Police, isang major na minsan kong tinulungan noong ang kanyang anak ay nangailangan ng tulong medikal, isang utang na loob na hindi niya malilimutan. Cruz, sabi ko, may ipapatingin lang sana ako sa iyo. Isang pangalan. Ricardo Sandoval. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking bank account. Ang perang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Ang pera na inilaan ko para sa aking pagtanda. Ngunit ano pa ang silbi ng pera kung ang pamilya mo ay nagdurusa? Kinaumagahan, isang wire transfer ang ginawa ko. Isang halaga na sapat para pondohan ang isang digmaan. Hindi ito digmaan ng mga armas, kundi digmaan sa korte. At sa digmaang ito, handa akong ubusin ang lahat. Si Marco ay walang kaalam-alam sa mga ginagawa ko. Ang alam lang niya ay inalagaan ko sila. Binigyan ko sila ng isang disenteng apartment sa BGC. Ipinasok ko ang mga apo ko sa isang magandang eskwelahan. Tinulungan ko siyang makahanap ng bagong trabaho. Unti-unti, ibinalik ko ang dignidad na ninakaw sa kanya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang aking mga abogado ay kumikilos na parang mga anino, nangangalap ng ebidensya, naghahanda para sa pag-atake. C. Ang pasabog na hindi inaasahan. Makalipas ang isang buwan, sa isang marangyang bahay sa Alabang, si Isabela at ang kanyang ama, si Ricardo, ay malamang na nagtatawanan. Marahil, ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, ang tagumpay ng kanilang panloloko. Para sa kanila, si Marco ay isang tapos na kabanata, isang talunang ama na nabubuhay na lang sa awa. Wala silang kamalay-malay. Hanggang sa isang hapon, may kumatok sa kanilang pinto. Isang courier. May dalang isang makapal na brown envelope. Nang buksan ito ni Isabela, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho sa loob. Hindi ito isang simpleng sulat. Ito ay isang formal na abiso mula sa isa sa pinakakilalang law firm sa bansa. Ang pangalan ng abogado sa ibaba, si Attorney Lorna Santos, ay sapat na para manginig ang sinumang negosyante sa Maynila. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa niya ang mga salitang ito: Forensic Accounting Investigation, Systematic Embezzlement, Violation of Anti-Money Laundering Act. At ang huling linya, ang linyang sumira sa kanyang mundo. A formal request for a criminal investigation has been filed with the National Bureau of Investigation. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay biglang namutla na parang isang patay.
Tumingin siya sa kanyang ama na kinuha ang sulat. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati sa mukha ng kanyang makapangyarihang ama. Takot. Hindi pa nila alam na iyon pa lang ang simula. Ang simula ng pagbagsak ng lahat ng kanilang kasinungalingan. At habang nagkakagulo sila sa kanilang mansyon, ako naman ay nasa parke, simpleng nagtutulak ng duyan para sa aking mga apo. Tahimik, payapa, at naghihintay. Ang amoy ng pritong manok at matamis na spaghetti ng Jollibee. Iyon dapat ang amoy ng kasiyahan para sa mga bata. At sa isang banda, naging ganoon nga. Habang pinapanood ko ang aking dalawang apo, sina Leo at Lucas, nasabik na kumakain ng kanilang Chick and Joy at Jolly Spaghetti. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa loob ng ilang sandaling iyon, mga bata lang ulit sila. Walang muwang sa bigat ng mundong kanilang ginagalawan. Walang kaalam-alam na ang kanilang kama ay ang likod ng isang kotse. Ngunit ang ngiting iyon ay panandalian lang. Paglingon ko sa aking anak na si Marco na nakaupo sa kabilang mesa, ang lahat ng bigat ay bumalik. Nakatitig lang siya sa kanyang pagkain, walang ganang kumain. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko na para bang pasan niya ang buong daigdig. Ang sigla sa kanyang mga mata na dati kasing liwanag ng araw, ngayon ay wala na. Napalitan ito ng isang blangkong tingin, isang tingin ng isang taong sumuko na. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa tapat niya. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko siya. Alam kong kailangan niyang ilabas ang lahat. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, huminga siya ng malalim. Isang hiningang nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at nagsimula siyang magkuwento. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sirang dam. Una ay paunti-unti, pagkatapos ay bumuhos ng walang tigil. Isinalaysay niya kung paano nagsimula ang lahat. 3 buwan na ang nakalipas. Umuwi siya mula sa trabaho isang gabi, pagod pero masaya dahil may nakuha siyang malaking kliyente para sa kanilang start-up na negosyo. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, ang bahay na pinundar nila, ang bahay na pinuno nila ng mga pangarap, hindi na niya mabuksan ang pinto. Pinalitan ang mga susi. At sa gate, may nakadikit na isang papel, isang restraining order, isang legal na dokumento na nagsasabing hindi na siya maaaring lumapit sa kanyang sariling pamamahay, sa kanyang sariling asawa, at sa kanyang sariling mga anak. Ang dahilan? Ayon sa abogado ng kanyang asawang si Isabela, si Marco daw ay mentally unstable at dangerous, mapanganib. Ang anak kong ni minsan ay hindi nanakit kahit isang langgam. Ang anak kong umiiyak kapag nakakapanood ng malungkot na pelikula. Siya daw ay mapanganib pero hindi doon natapos. Ang bahay na nakapangalan sa kanilang dalawa ay bigla na lang nalipat sa pangalan ni Isabela. Isang araw, pinapirma siya ni Isabela ng mga dokumento. Para daw sa buwis, sabi niya, isang paraan para makatipid sila. Nagtiwala si Marco. Pumirma siya ng walang pag-aalinlangan. Dahil sino ba naman ang hindi magtitiwala sa sarili niyang asawa? Ang kasama niya sa buhay, ang ina ng kanyang mga anak, ang tiwalang iyon ang ginamit para kunin sa kanya ang lahat, ang bangko, ang mga joint account nila, na dapat sana ay para sa kinabukasan ng mga bata, walang laman. Zero balance. Inilipat lahat ni Isabela sa isang account na hindi niya alam kung saan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang negosyo. Ang negosyong itinayo nila mula sa simula. Ang negosyong pinuhunanan ko ng 7 milyong piso, ang perang pinag-ipunan ko mula sa aking retirement, na wala na rin. Inilipat daw ni Isabela sa account ng kanyang ama, si Ricardo Sandoval, bilang isang business loan. Isang pautang na walang kasulatan, walang usapan, walang kasunduan. Isang pautang na isang malaking kasinungalingan. Habang nagsasalita si Marco, ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa pagkalito, sa sakit. Pa, hindi ko maintindihan, sabi niya. Nagkaroon kami ng mga problema, oo. Normal naman siguro sa mag-asawa. Pero hindi ganito. Hindi ko inaasahan ito. Nagplano sila pa. Si Isabela, ang mga magulang niya, planado ang lahat. At doon ko naintindihan. Hindi ito simpleng paghihiwalay. Ito ay isang operasyon, isang maingat na planong pagnanakaw. Kinuha nila hindi lang ang pera at ari-arian.
Kinuha nila ang pagkatao ni Marco. Sinira nila ang kanyang pangalan sa korte gamit ang mga pekeng ebidensya. Mga text message na hindi naman niya ipinadala. Mga testimonya mula sa mga kaibigan ni Isabela na nagsasabing nakita nilang nagwawala si Marco. Lahat ay kasinungalingan. At ang korte naniwala. Naniwala sila sa kwento ng isang mayamang pamilya laban sa isang lalaking wala nang natira. Ang resulta? Nawala kay Marco ang kustodiya ng mga anak niya. 2 beses sa isang linggo lang niya sila maaaring makita at may kasama pang bantay ang nanay ni Isabela na bawat kilos niya ay isinusulat sa isang notebook para gamitin ulit laban sa kanya. Pagkatapos niyang magkuwento, yumuko si Marco at umiyak. Hindi isang hagulgol, isang tahimik na pag-iyak ng isang lalaking pagod na. Isang lalaking nawalan na ng lahat. Sa sandaling iyon, bilang isang ama, 2 bagay ang naramdaman ko. Una, isang matinding galit. Isang galit na halos sumunog sa aking dibdib. Galit kay Isabela, sa kanyang pamilya, sa lahat ng nanakit sa aking anak. Ngunit ang pangalawang damdamin ay mas malakas. Determinasyon. Isang pangako ang nabuo sa aking puso. Hindi ito ang magiging katapusan. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Pinunasan ko ang mga luha sa aking mga mata, tumayo at tinapik ang balikat ng aking anak. Marco, sabi ko sa boses na puno ng kapangyarihan, na kahit ako ay nagulat, makinig ka sa akin. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Simula ngayon, lalaban tayo. Itinuro ko ang aking mga apo na masayang naglalaro. Para sa kanila, ibabalik natin sila sa iyo. Ibabalik natin ang lahat ng kinuha sa iyo. Pangako ko yan. Ang aking mga salita ay tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim niyang mundo. Tumingala siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ko ang isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata at alam ko, iyon na ang simula ng aming laban. Ang katahimikan sa loob ng hotel room ay mabigat. Mahimbing na ang tulog ng aking mga apo sa malambot na kama, yakap-yakap ang mga unan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang buwan, nakaramdam ulit sila ng seguridad at init. Si Marco naman ay nakatulog sa sofa. Ang kanyang muka ay mas payapa na ngayon, marahil dahil sa pangakong binitawan ko kanina, pero ako, gising na gising ang aking diwa. Ang aking isipan ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Hindi ito oras para matulog, ito ang oras para kumilos. Umupo ako sa maliit na desk sa sulok, binuksan ang ilaw at kinuha ang aking telepono. Ito na ang simula ng pagbuo ko ng aking hukbo. Ang unang tawag ay ang pinakamahalaga. Si Attorney Antonio Reyes. Ang aking abogado at kaibigan sa Cebu sa loob ng 30 taon. Siya ang aking kanang kamay sa negosyo, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Tony, sabi ko pagkasagot niya sa telepono, walang paligoy-ligoy. Nasa Maynila ako. Kailangan ko ng tulong mo. Isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Bawat detalye ng kuwento ni Marco, ang pera, ang bahay, ang mga bata, ang mga kasinungalingan. Sa kabilang linya, tahimik lang siyang nakikinig. Nang matapos ako, nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Jose, sabi niya sa wakas, at sa tono ng kanyang boses, alam kong seryoso siya. Hindi ito simpleng kaso ng annulment o custody. Ang amoy nito ay pandaraya, organized, systematic fraud. Kailangan mo ng isang tao, diyan sa Maynila, na hindi lang magaling sa family law, kundi eksperto rin sa financial crimes. Isang bulldog. Isang taong hindi natatakot sa mayayaman. Mayroon siyang isang pangalan sa isip. Attorney Lorna Santos. Ayon sa kanya, si Attorney Santos ay kilala sa buong Maynila bilang isang dragon lady sa korte. Magaling, matapang, at walang inaatrasan. Mahal ang kanyang serbisyo, pero sulit daw ang bawat sentimo. Salamat Tony, sabi ko. Tawagan mo siya para sa akin. Sabihin mong personal kong kaso ito. Pera ay hindi problema. Pagkatapos ng tawag na iyon, huminga ako ng maluwag. Ang unang sundalo sa aking hukbo ay nahanap na. Ang pangalawang tawag ko ay para sa paniniktik. Si Major Elena Cruz. Isang matalik na kaibigan na malaki ang utang na loob sa akin. Noong bata pa ang kanyang anak, nagkaroon ito ng isang pambihirang sakit
na kailangan ng operasyon sa ibang bansa. Ako ang tumulong sa kanya noon nang walang pag-aalinlangan. Elena? Si Jose ito, sabi ko. Kamusta ka na? Pagkatapos ng maikling kamustahan, sinabi ko ang aking kailangan. May ipapasilip lang sana ako sa iyo. Isang pangalan, Ricardo Sandoval. Isa siyang real estate developer sa Alabang. Walang tanong-tanong si Elena. Sige Jose, ako ang bahala. Bigyan mo ako ng ilang araw. Alam kong sa posisyon niya, may access siya sa mga impormasyon na hindi kayang makuha ng ordinaryong tao. Ang pangalawang sundalo, ang aking espiya, ay kumikilos na. Kinaumagahan, habang natutulog pa si Marco at ang mga bata, sinimulan ko ang ikatlong bahagi ng aking plano, ang pagtatag ng aming kuta. Hindi kami maaaring manatili sa hotel magpakailanman. Kailangan namin ng isang lugar na matatawag naming tahanan. Isang lugar kung saan maaaring maging normal ulit ang buhay ng aking mga apo. Nag-online ako at naghanap ng apartment for rent sa Bonifacio Global City, isang lugar na ligtas, malapit sa mga eskwelahan at parke. Nakahanap ako ng isang 3-bedroom unit, maganda, maluwag at may sikat ng araw. Agad kong tinawagan ng ahente. Sa loob ng isang araw, naayos ko ang lahat. Nag-down payment ako para sa isang taong upa. Lahat gamit ang sarili kong pera. Pagkatapos pumunta ako sa isang furniture store. Bumili ako ng mga kama, sofa, dining table, mga laruan para sa mga bata. Lahat ng kailangan para maging isang tunay na tahanan. Nang ipakita ko ito kay Marco, hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Pa, hindi ko po ito kayang bayaran, sabi niya. Hinawakan ko ang kanyang balikat, huwag mong isipin iyan. Ang trabaho mo ngayon ay isa lang, maging ama ka sa mga anak mo. Ipakita mo sa kanila na kahit anong unos ang dumating, nandito ka. Ako na ang bahala sa iba. At iyon ang naging simula ng aming bagong buhay. Ini-enroll ko ang aking mga apo sa isang malapit na eskwelahan. Sa una, nahihiya pa sila. Pero dahil sa pagmamahal at suporta ni Marco, unti-unti silang naging masigla ulit. Nakahanap din si Marco ng trabaho sa isang tech company sa tulong ng isang dati niyang kasamahan na naniwala sa kanyang kakayahan. Habang unti-unti naming binubuo ang aming bagong buhay, sa likod ng lahat ng ito, ang aking hukbo ay patuloy na naghahanda. Nakipag-ugnayan na ako kay Attorney Lorna Santos, isang babaeng nasa kanyang 40s, matalas ang mga mata at walang paligoy-ligoy kung magsalita. Sa unang pagkikita namin sinabi niya, Mr. Reyes, sabihin ninyo sa akin ang lahat at kapag sinabi kong lahat, ibig sabihin ko lahat kahit ang pinakamaliit na detalye at iyon ang ginawa ko. Ang aming kuta ay naitayo na. Ang aming hukbo ay kumpleto na. Handa na kami para sa digmaan. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malawakang operasyon ng pagkalap ng ebidensya. Ang aming apartment sa BGC ay naging aming war room. Si Attorney Santos ang aming general at ako ang kanyang tenyente. Bawat araw ay may bagong misyon. Ang unang target namin, wasakin ang pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan, ang paratang na si Marco ay mentally unstable. Naalala ko na minsan ay nabanggit ni Marco na kumonsulta siya sa isang therapist 1 taon na ang nakalipas. Hindi dahil may problema siya sa pag-iisip, kundi dahil sa stress sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ito ay isang proactive na hakbang, isang senyales ng kalakasan, hindi kahinaan. Ngunit alam kong gagamitin ito ni Isabela laban sa kanya. Kailangan natin ang mga record na iyon, sabi ni Attorney Santos. Sa simula, nag-alangan si Marco. Iyon ay isang pribadong bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ipinaliwanag ko sa kanya na ang katotohanan ang aming pinakamalakas na sandata. Pumayag siya at pumirma ng waiver. Nang makuha namin ang mga tala mula kay Dr. Lisa Patel, ang kanyang therapist, para kaming nakahanap ng ginto. Ang mga tala ay naglalarawan ng isang lalaking responsable na kinikilala ang stress sa trabaho at gumagawa ng mga malusog na paraan para harapin ito. Walang kahit isang salita tungkol sa aggression, instability o anumang panganib. Sa katunayan, pinuri pa ng therapist ang kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya. Ito, sabi ni Attorney Santos habang hawak ang mga dokumento, ay hindi lang isang ebidensya. Ito ay isang bala. Isang balang tatama mismo sa puso ng kanilang mga akusasyon. Kasabay nito,
personal kong pinuntahan ang dating opisina ni Marco. Kinausap ko ang kanyang mga dating katrabaho, maging ang dati niyang business partner na si Tom Rodriguez. Lahat sila ay nagulat at hindi makapaniwala sa mga paratang. Si Marco, unstable? Kalokohan yan, sabi ni Tom. Siya ang pinakakalmadong tao sa aming opisina kahit sa gitna ng krisis. Si Isabela, siya ang palaging sumisigaw. Naaalala ko pa, minsan sinugod niya si Marco sa opisina at pinagsisigawan dahil lang nag-overtime siya. Tiningnan ko si Tom. Handa ka bang sabihin yan sa korte? Tanong ko. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Oo naman, para kay Marco. Ang aming mga armas ay dumarami. Habang inaayos namin ang panig ni Marco, si Major Cruz naman ay may ibinalita sa akin. Jose, may nahanap ako tungkol kay Ricardo Sandoval, sabi niya sa telepono. 2 beses na siyang inimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council o AMLC dahil sa mga kahina-hinalang cash deposits. Walang kasong naisampa pero may mga red flags. At ito pa, 3 taon na ang nakalipas, idinimanda siya ng isang business partner dahil sa fraud. Inayos nila ito sa labas ng korte. Sealed ang mga record. Hindi man ito direktang magagamit sa korte, ito ay nagpapatunay ng isang bagay. May bahid ng dumi ang kanilang pamilya. May pattern ng panloloko. Ibinigay ko ang impormasyong ito kay Attorney Santos at ang kanyang mga mata ay nagningning. Magaling, sabi niya. Gagamitin natin yan. Ang pinakamalaking bomba ay nagmula sa taong inupahan ni Attorney Santos, isang forensic accountant na nagngangalang Martin Wu. Sa loob ng 3 linggo, isinubsob niya ang kanyang sarili sa mga bank statement, mga record ng transfer at lahat ng papeles ng negosyo ni Marco. Ang kanyang natuklasan ay mas malala pa sa aming inaasahan. Ang 7 milyong piso na ipinuhunan ko. Diretsong inilipat sa personal account ni Ricardo Sandoval na may nakasulat na business loan, ngunit walang loan agreement, walang promissory note, walang kahit anong papel na nagpapatunay na ito ay isang pautang at hindi lang iyon. Sa loob ng 14 na buwan bago umalis si Isabela, sistematiko siyang naglilipat ng pera mula sa business account papunta sa kanyang mga personal na account, paunti-unti sa simula. 20,000 dito, 50,000 doon, hanggang sa lumaki ng lumaki. Sa kabuuan, halos 12 milyong piso ang kanyang nailipat. Nang ipakita sa amin ni Martin ang kanyang report na may mga chart at diagram na nagpapakita ng daloy ng pera, kami ay natulala. Hindi ito away mag-asawa, sabi ni Martin. Ito ay embezzlement, isang planadong pagnanakaw. Dahan-dahan niyang sinimot ang kumpanya habang pinagmumukha niyang normal ang lahat at kasabwat ang kanyang ama. Ang ulat na iyon ang aming naging nuclear bomb, ang ebidensyang wawasak sa kanila. Ngunit may isa pang piraso ng ebidensya na hindi namin inaasahan. Ito ay nagmula mismo kay Marco. Sa bawat supervised visit niya sa kanyang mga anak, ang biyenan niyang babae ay laging naroon abala sa pagsusulat sa kanyang notebook. Napansin ni Marco na pagkatapos ng bawat pagbisita, laging may bagong reklamo ang kampo ni Isabela sa korte. Kaya isang araw, naisipan niyang i-record ang audio ng kanilang pag-uusap gamit ang kanyang telepono at ang mga recording. Ito ang nagpakita ng tunay na katotohanan. Sa mga recording, maririnig mo ang tawanan ng mga bata, ang kanilang masasayang sigaw ng daddy. Ang kanilang mga kuwento tungkol sa eskwela. Walang takot, walang pag-aalinlangan, purong pagmamahal ng mga anak sa kanilang ama. Ngunit ang mga isinusulat ng biyenan niya na aming nakuha sa korte ay kabaligtaran. Ama ay irritable, mga bata ay tila malungkot, lahat ay kasinungalingan. At ngayon mayroon kaming pruweba. Ang aming arsenal ay kumpleto na. Ang mga armas ay nakakasana. Ang kailangan na lang naming gawin ay maghintay para sa araw ng paghuhukom. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat at puno ng tensyon. Sa isang panig, naroon si Isabela, kasama ang kanyang mga magulang at ang kanyang magaling na abogado, si Trevor Harding. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kumpiyansa, na para bang sila na ang sigurado sa panalo. Sa kabilang panig, naroon kami, si Marco, ako, at si Attorney Lorna Santos.
Si Marco ay kinakabahan. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagong determinasyon. Hawak ko ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Ang hukom na nakaupo sa aming harapan ay si Justice Margaret Holloway, isang babaeng kilala sa kanyang pagiging patas at masusi. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Isabela ay nagpinta ng isang larawan ni Marco bilang isang halimaw, isang ama na pabaya, iresponsable at mapanganib sa kanyang mga anak. Ginamit niya ang mga testimonya ng mga kaibigan ni Isabela, ang mga gawa-gawang text message at ang mga ulat mula sa supervised visits. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ngunit nang si Attorney Santos na ang tumayo, ang buong korte ay tumahimik. Kalmado siya, metodikal. Isa-isa niyang iprinisenta ang aming mga ebidensya na parang isang siruhano na maingat na nag-oopera. Una, ang mga tala mula kay Dr. Patel na ganap na sumira sa kanilang paratang tungkol sa mental health. Pangalawa, ang mga testimonya mula sa mga katrabaho ni Marco na nagpatunay sa kanyang mabuting karakter. Pangatlo, ang mga ebidensya na si Marco ay mayroon ng matatag na trabaho at isang ligtas na tahanan para sa mga bata. Pagkatapos, isa-isa niyang tinawag sa witness stand ang mga saksi ni Isabela. Ang kaibigan ni Isabela na nagsabing nakita niyang nagwawala si Marco sa isang party sa ilalim ng mga tanong ni Attorney Santos. Umamin ito na hindi niya talaga nakita, narinig lang niya ang kwento mula kay Isabela. Ang kapitbahay na nagsabing narinig niyang sumisigaw ng pagbabanta si Marco, umamin din na hindi niya talaga narinig ang mga salita. Nakita lang niya naggalit ang mukha ni Marco mula sa bintana. Isa-isang gumuho ang kanilang mga kasinungalingan. At pagkatapos, ipinatugtog ni Attorney Santos ang mga audio recording mula sa supervised visits. Habang ang masayang boses ng mga bata na tumatawag ng daddy ay umaalingaw-ngaw sa loob ng korte, ipinakita niya sa hukom ang mga tala ng biyenan ni Marco na nagsasabing malungkot ang mga bata. Ang pagkakaiba ay malinaw na malinaw. Ang panloloko ay lantad na lantad. Ang pinakahihintay na sandali ay dumating nang si Isabela na mismo ang tinawag sa witness stand. Sa simula, kumpiyansa pa siya. Ngunit nang simulan na siyang tanungin ni Attorney Santos tungkol sa pera, ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawala. Ginang Sandoval, tanong ni Attorney Santos, sinabi ninyo na ang 7 milyong piso ay isang business loan sa inyong ama. Nasaan ang loan agreement? Isang verbal agreement lang po iyon, sagot ni Isabela. Isang verbal agreement para sa 7 milyong piso? Muling tanong ni Attorney Santos na may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Doon na ipinakita ni Attorney Santos ang ulat ng forensic accountant, ang mga chart na nagpapakita ng bawat sentimo na inilipat ni Isabela mula sa negosyo papunta sa kanyang mga personal na account. Ang mga petsa ng transfer, ang mga halaga, ang lahat ay nakalatag. Maaari mo bang ipaliwanag ito, Ginang Sandoval? Ito ba ay bahagi rin ng verbal agreement? Tanong ni Attorney Santos. Hindi makasagot si Isabela. Namumutla siya, nanginginig. Ang kanyang abogado ay paulit-ulit na nag-object, ngunit lahat ay ibinabasura ng hukom. Ang katotohanan ay lumalabas na. Sa huli, si Attorney Santos ay lumingon sa hukom. Your Honor, sabi niya sa isang malakas at malinaw na boses. Ang nakikita natin dito ay isang kalkulado at malisyosong plano para sirain ang isang ama at nakawin ang kanyang pera. Ginamit nila ang korte, ang sistema ng hustisya bilang isang armas. Hinihiling namin hindi lang ang pagbabalik ng kustodiya, kundi ang paggawad ng hustisya. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, si Justice Holloway ay nagsalita. Tiningnan niya si Isabela ng diretso sa mata. Ginang Sandoval, sabi niya, nakita ko ang lahat ng ebidensya at ako ay lubhang nababahala. Ang inyong mga akusasyon ay walang basehan. Ang inyong mga transaksyon sa pananalapi ay puno ng pandaraya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Marco. Ginoong Reyes, nakita ko rin ang lahat ng ebidensya ng iyong katatagan, ang iyong trabaho, ang iyong tahanan, at ang malinaw na pagmamahal ng iyong mga anak para sa iyo. At pagkatapos, kinuha niya ang kanyang martilyo. Ipinag-uutos ko ang agarang pagbabago sa kustodiya.
Ito ay magiging 50-50, shared custody. Ang supervised visitation ay tinatanggal na, epektibo ngayon din. Isang hininga ng ginhawa ang narinig sa aming panig. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Ipinag-uutos ko rin na ibalik ni Ginang Isabela Sandoval ang buong halaga na 12 milyong piso sa loob ng 70 araw. At higit sa lahat, irerekomenda ko ang kasong ito sa Office of the Prosecutor para sa posibleng pagsampa ng kasong kriminal na fraud at embezzlement. At sa huling pagkakataon, ibinagsak niya ang martilyo. Court is adjourned. Ang tunog na iyon ang pinakamatamis na musikang narinig ko sa buong buhay ko. Napaluhod si Marco sa tabi ko, umiiyak sa sobrang pasasalamat. Niyakap ko siya. Nanalo kami. Ang hustisya, sa wakas, ay nanaig. Ang digmaan namin ay hindi isinagawa sa isang bukas na larangan. Ito ay isang digmaan ng impormasyon, isang labanan sa anino. Bawat piraso ng katotohanan na aming nahuhukay ay isang bala na idinaragdag namin sa aming arsenal, si Attorney Lorna Santos, ang aming general, ay naglatag ng isang malinaw na estratehiya. Hindi natin sila maaring labanan gamit ang emosyon. Sabi niya sa aming unang pulong sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga libro ng batas na tila mga sundalong nakahilera. Lalabanan natin sila gamit ang mga katotohanang hindi nila kayang pasinungalingan. Wasakin natin ang kanilang kredibilidad, piraso bawat piraso. At ang una naming target ay ang pinakamalaking kasinungalingan nila. Ang paratang na si Marco ay isang taong may problema sa pag-iisip. Ang imahe ng isang unstable na ama, para sa akin, ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang anak kong pinalaki ko na may kabutihan sa puso ay pilit nilang ginagawang isang halimaw. Ang unang hakbang ko ay personal. Binalikan ko ang lugar kung saan unang umusbong ang mga pangarap ni Marco, ang maliit na opisina na inupahan nila para sa kanilang startup. Marami sa mga dating empleyado ay lumipat na, ngunit nahanap ko ang ilan sa kanila. Kinausap ko sila isa-isa, hindi bilang isang investigador, kundi bilang isang nag-aalalang ama. Ang kanilang mga kwento ay pare-pareho. Si Marco, sabi nila, ay ang angkor ng kumpanya. Siya ang kalmado sa gitna ng bagyo, ang tagapakinig, ang problem solver. Ngunit nang mabanggit ko ang pangalan ni Isabela, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbabago. Naalala nila ang kanyang biglaang pagdating sa opisina, ang kanyang malakas na boses, ang kanyang mga reklamo tungkol sa pera at sa mahabang oras na ginugugol ni Marco sa trabaho. Isang dating sekretarya ang nagkuwento tungkol sa isang insidente kung saan ibinato ni Isabela ang isang folder sa sahig sa harap ng mga kliyente. Siya po ang volatile, sir, sabi ng babae. Hindi si Sir Marco. Ang bawat testimonya ay isang patak ng tubig na unti-unting bumabasag sa pader ng kasinungalingan na kanilang itinayo. Ang pangalawang hakbang ay mas teknikal. Ito ay ang pagkuha sa mga tala mula sa therapist ni Marco. Nang pumayag si Marco na ibigay ang kanyang pahintulot, naramdaman ko ang isang malaking ginhawa. Ito ay isang matapang na hakbang. Ang paglalantad ng iyong pinakapribadong mga saloobin sa mundo ay hindi madali, ngunit alam niyang kailangan. Nang dumating ang selyadong envelope mula sa klinika ni Dr. Patel, binuksan namin ito kasama si Attorney Santos. Habang binabasa namin ang mga pahina, isang malinaw na larawan ang nabuo, ang larawan ng isang dedikadong ama at asawa na nakakaramdam ng bigat ng responsibilidad. Ang larawan ng isang lalaking hindi tumatakas sa kanyang mga problema, kundi humaharap dito. Sinabi niya sa therapist ang tungkol sa kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya, ang kanyang takot na mabigo, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Walang bakas ng galit, walang bakas ng panganib. Sa halip, ang mga tala ay nagpapakita ng isang taong may malalim na pag-unawa sa sarili. Ito ang ating banal na kasulatan, bulong ni Attorney Santos. Hawak ang mga papel na parabang ito ay isang sagradong teksto. Sinasabi nila na siya ay baliw. Ang ebidensyang ito ay nagsasabing siya ay isang mabuting tao na nagsisikap. Habang abala kami sa pagbuo ng depensa ni Marco, ang aking kaibigan na si Major Elena Cruz ay abala sa kanyang sariling investigasyon. Isang gabi, tumawag siya. Ang kanyang boses ay seryoso. "Jose, mayroon akong impormasyon tungkol kay Ricardo Sandoval," sabi niya. "Hindi ito madaling nakuha, kaya ingatan mo ito." Isinalaysay niya ang tungkol sa 2 investigasyon ng AMLC,
Malalaking halaga ng pera na bigla na lang pumapasok sa kanyang mga account, walang malinaw na pinanggalingan. Bagamat na-dismiss ang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya, ang pattern ay kahina-hinala at ang kaso ng fraud na isinampa ng dati niyang business partner. Kahit na naayos ito sa labas ng korte, nag-iwan ito ng isang malaking tanong. Ang taong ito, sabi ni Elena, ay sanay maglaro sa dilim. Sanay siyang gumamit ng pera para takpan ang kanyang mga gawain. Mag-ingat kayo. Ang impormasyong ito ay hindi direktang magagamit sa aming kaso ng kustodiya, ngunit nagbigay ito sa amin ng isang mahalagang pananaw. Hindi kami lumalaban sa isang ordinaryong pamilya. Lumalaban kami sa isang pamilyang sanay sa panlalamang. Ang kanilang kayamanan ay hindi lang basta galing sa real estate. Ito ay nababahiran ng mga sikreto at posibleng mga ilegal na gawain. Ito ay nagpatibay sa aming paniniwala na ang ginawa nila kay Marco ay hindi lang isang simpleng away pamilya, ito ay isang modus operandi. Isang paraan ng pamumuhay na nakabatay sa panloloko. Ang lahat ng kasinungalingan nila ay unti-unti nang nabubunyag. Ang kanilang perpektong imahe ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak at kami. Kami ang may hawak ng martilyo na babasag dito ng tuluyan. Kung ang mga testimonya at mga tala ng therapist ang aming mga espada at kalasag, ang ulat ng forensic accountant na si Martin Wu ang aming kanyon. Ito ang armas na didigma sa kanilang kaharian ng kasinungalingan. Sa loob ng 3 linggo, si Martin, isang tahimik na lalaki na may matalas na mata para sa mga numero, ay isinara ang kanyang sarili sa isang silid na puno ng mga dokumento. Mga bank statement, mga corporate record, mga resibo, mga email. Tiningnan niya ang bawat transaksyon, gaano man kaliit, sinundan niya ang bawat sentimo na pumasok at lumabas sa negosyo ni Marco, at nang matapos siya, ang kanyang iprinisenta sa amin ay hindi lang isang ulat, ito ay isang kuwento. Ang kuwento ng isang maingat at kalkuladong pagnanakaw. Ang unang bahagi ng kuwento ay tungkol sa aking 7 milyong piso. Ang perang iyon, na ibinigay ko bilang puhunan, ay hindi dumaan sa normal na proseso ng negosyo. Sa halip, sa loob lamang ng 24 na oras matapos itong pumasok sa account ng kumpanya, ito ay direktang inilipat sa isang investment account na nakapangalan kay Ricardo Sandoval. Isang solong, malaking transaksyon ang nakasulat sa description, repayment of business loan. Ngunit nang halungkatin ni Martin ang lahat ng dokumento, walang kahit isang pirasong papel na nagpapatunay na mayroong utang. Walang loan agreement, walang board resolution, walang kahit isang email na nag-uusap tungkol dito. Ito ay isang multong utang, isang kathang-isip na ginamit para bigyang katwiran ang paglilipat ng pera. Ngunit iyon ay simula pa lang. Ang ikalawang bahagi ng kuwento ay mas nakakakilabot. Ipinakita sa amin ni Martin ang isang spreadsheet sa loob ng 14 na buwan. Bago pa man ang opisyal na paghihiwalay, si Isabela ay sistematikong kumukuha ng pera mula sa kumpanya. Sa simula, maliliit na halaga, 5,000 piso para sa office supplies, 10,000 para sa representation, mga halagang hindi mapapansin sa isang abalang negosyo. Ngunit habang tumatagal, ang mga halaga ay lumalaki, 50,000, 100,000. Lahat ay inililipat sa kanyang personal na credit card, sa kanyang personal na savings account. Ginamit niya ang pera ng kumpanya para sa kanyang mga luho, mga mamahaling bag, mga bakasyon sa ibang bansa, mga treatment sa spa, habang si Marco ay nagtatrabaho araw at gabi para palaguin ang negosyo, si Isabela naman ay abala sa pagsimot nito. At ang kabuuang halaga na kanyang nakuha, kasama ang aking 7 milyon, ay umabot sa halos 12 milyong piso. Nakatulala lang kami habang ipinapaliwanag ni Martin ang lahat. Ang aking puso ay puno ng galit, hindi dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa tindi ng panloloko. 1 taon at kalahati siyang nabuhay sa isang kasinungalingan, ngumingiti sa aking anak habang sinasaksak siya sa likod. At habang iniisip namin na iyon na ang pinakamatibay naming ebidensya, isang hindi inaasahang armas ang dumating mula mismo kay Marco, ang mga supervised visits. Sa batas, ito ay para protektahan ang mga bata. Ngunit sa kamay ng pamilya Sandoval, ito ay ginamit bilang isang entablado
para sa kanilang palabas. Ang biyena ni Marco, si Patricia Sandoval, ang direktor, ang kanyang notebook, ang script, at ang mga bata ang mga inosenteng aktor. Ang hindi nila alam, mayroong isang recording device na nagdodokumento ng lahat. Nang iparinig sa amin ni Marco ang unang recording, kami ay natahimik. Ang maririnig mo ay ang purong saya. "Daddy, Daddy! Tingnan mo ang drawing ko!" Sigaw ng aking apong si Lucas. "Daddy, na-miss kita," sabi naman ni Leo. Maririnig mo ang halakhak ni Marco. Ang kanyang malambing na boses habang kinakausap ang kanyang mga anak. Walang tensyon, walang takot. Ngunit nang ikumpara namin ito sa opisyal na ulat na isinumite ng biyenan ni Marco sa korte para sa parehong petsa, ang nakasulat ay, "Father appeared agitated. Children seemed withdrawn. Father's tone was aggressive. Ama ay irritable. Mga bata ay tila malungkot. Agresibo ang tono ng ama. Lahat ay kasinungalingan. Isang kathang isip na isinulat para sirain ang isang ama." Mayroon kaming 5 recording at lahat ay may parehong pattern. Ang audio ay nagpapakita ng pagmamahal. Ang papel ay nagpapakita ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, alam ni Attorney Santos na hawak na namin ang alas. "Ito na," sabi niya. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang apoy ng isang mandirigmang handa ng sumugod. Hindi na nila alam kung ano ang tatama sa kanila. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Ang mga testimonya, ang mga medical record, ang ulat sa pananalapi, at ang mga audio recording. Ang aming kaso ay hindi na lamang isang depensa. Ito ay isang malakas na opensiba. Handa na kaming ibagsak ang kanilang kaharian ng kasinungalingan. Ang courtroom ay parang isang teatro. May mga aktor, may script, at may audience. Ngunit dito, ang nakataya ay hindi palakpakan, kundi ang kinabukasan ng aking mga apo. Ang araw ng paglilitis ay isang halo ng kaba at pag-asa. Suot ang aming pinakamahusay na damit, umupo kami sa aming hanay na parang mga sundalong naghihintay ng hudyat. Si Marco sa aking tabi, ang kanyang mga kamay ay malamig ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa kabilang panig, ang pamilya Sandoval. Si Isabela, na nakasuot ng puti, na para bang siya ang inosenteng biktima, ang kanyang mga magulang, si Ricardo at Patricia, na may mga ekspresyon ng pagmamataas at pagkainis, at ang kanilang abogado, si Trevor Harding, isang lalaking makinis magsalita na tila kayang ibenta ang buhangin sa isang disyerto. Ang hukom, si Justice Holloway, ay pumasok at ang lahat ay tumahimik. Nagsimula na ang dula. Unang umeksena ang kampo ni Isabela. Si Attorney Harding ay isang magaling na aktor. Ipininta niya si Marco bilang isang pabaya at mapanganib na ama. Tinawag niya ang mga saksi, ang kaibigan, ang kapitbahay. Inulit nila ang kanilang mga sinumpaang salaysay, mga kuwentong pinagpraktisan at kinabisa. Ngunit nang si Attorney Santos na ang tumayo para sa cross-examination, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga tanong ay matutulis na parang kutsilyo. "Sinabi ninyo na nakita ninyo siyang nagwawala. Anong eksaktong mga salita ang kanyang sinabi?" Tanong niya sa kaibigan ni Isabela. Hindi ko po maalala ang eksaktong mga salita," sagot ng babae, nag-aalangan. "Sa katunayan, hindi mo talaga siya narinig, hindi ba? Ang kuwentong ito ay sinabi lang sa iyo ni Isabela," patuloy ni Attorney Santos. Ang babae ay namutla at hindi makasagot. Isa-isang binaklas ni Attorney Santos ang kanilang mga testimonya. Ipinapakita sa hukom na ang lahat ay base sa hearsay, sa tsismis, at hindi sa personal na kaalaman. Ang mga haligi ng kanilang kaso ay nagsimulang gumuho. Pagkatapos, iprinisenta ni Attorney Santos ang aming mga ebidensya. Ang mga tala mula kay Dr. Patel. Ang mga testimonya mula sa mga katrabaho ni Marco. Ang mga papeles na nagpapatunay ng kanyang matatag na trabaho at tahanan. Bawat dokumento ay isang suntok sa kanilang mga akusasyon. Ngunit ang pinakamalakas na suntok ay nang ipatugtog niya ang mga audio recording. Habang ang masayang tawanan ng aking mga apo ay pumupuno sa silid, ipinakita ni Attorney Santos sa hukom ang mga nakasulat na ulat ng biyenan ni Marco. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakabibingi.
Maging si Justice Holloway ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkadismaya sa lantaran at walang hiyang panloloko. Ang imahe ni Isabela bilang isang mapagmahal na ina na nagpoprotekta sa kanyang mga anak ay biglang naglaho. Napalitan ito ng imahe ng isang sinungaling. Ang huling bahagi ng aming opensiba ay ang pagtawag kay Isabela sa witness stand. Ito ang climax. Sa simula, sinubukan niyang maging kalmado. Ngunit nang simulan na siyang tanungin ni Attorney Santos tungkol sa pera, ang kanyang depensa ay gumuho tungkol sa 12 milyong piso na inilipat ninyo mula sa business account. Simula ni Attorney Santos, inilalatag ang report ni Martin Wu sa harap niya. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ang malaking bahagi nito ay napunta sa iyong personal na credit card para sa mga luxury item? Karapatan ko pong i-enjoy ang tagumpay ng aming negosyo, sagot ni Isabela. May pagmamataas sa kanyang boses. Inyo bang negosyo o isang joint venture na pinondohan ng puhunan mula sa ama ng iyong asawa? Balik tanong ni Attorney Santos. Hindi nakasagot si Isabela. Pagkatapos, ang mga peking text message, ipinakita ni Attorney Santos ang ulat mula sa isang digital forensics expert na nagsasabing ang mga screenshot ay minanipula. Ang mga timestamp ay hindi tumutugma. Ang metadata ay nagpapakita na ang mga imahe ay ginawa sa isang computer, hindi kinunan mula sa isang telepono. Maaari mo bang ipaliwanag ito, Ginang Sandoval? Tanong ni Attorney Santos. Si Isabela ay napatingin sa kanyang abogado, naghahanap ng tulong. Ngunit kahit si Attorney Harding ay wala nang masabi. Ang kanilang mga kasinungalingan ay ganap ng nabunyag. Sa pagtatapos ng kanyang pagsisiyasat, tumayo si Attorney Santos ng tuwid at humarap sa hukom. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Your Honor, ang pamilyang ito ay hindi humingi ng hustisya. Ginamit nila ang korte para sa kanilang pansariling interes. Sila ay nagtangkang sirain ang isang mabuting tao para sa pera. Ang kanilang ginawa ay isang insulto sa korte na ito at sa batas na pinangangalagaan nito. Ang laban ay tapos na. Ang kailangan na lang naming hintayin ay ang hatol. Pagkatapos ng huling salita ni Attorney Santos, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang tao lamang, si Justice Margaret Holloway. Inayos niya ang kanyang salamin, tiningnan ang mga dokumento sa kanyang harapan, at pagkatapos ay tiningnan niya kaming lahat. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang mababakas na emosyon. Ang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay parang isang oras. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Sa tabi ko, si Marco ay halos hindi humihinga. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Isang boses na sanay magbigay ng hatol. Una niyang tiningnan si Isabela. Ang kanyang mga mata ay matalas, na para bang tumitingin siya sa kaluluwa ni Isabela. Ginang Sandoval, simula niya, pinag-aralan ko ng masusi ang lahat ng ebidensyang iprinisenta sa korte na ito. Ang mga testimonya, ang mga financial record, ang digital analysis, ang mga audio recording, at kailangan kong sabihin, ako ay lubhang nababahala. Huminto siya sandali, hinahayaan ang kanyang mga salita na tumagos. Nababahala ako sa bigat ng inyong mga akusasyon laban sa inyong dating asawa, na sa huli ay napatunayang walang matibay na basehan. Ngunit mas nababahala ako, patuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas sa malinaw na ebidensya ng financial deceit at pagmamanipula. Ang paglilipat ng pondo mula sa isang joint-owned na negosyo ng walang tamang dokumentasyon o pahintulot ay hindi lamang isang simpleng di pagkakaunawaan. Ito ay isang malubhang paglabag sa tiwala at sa batas. Ang bawat salita ng hukom ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Si Isabela ay nakayuko lang, hindi makatingin. Ang kanyang mga magulang sa likod niya ay hindi makapaniwala. Ang kanilang aura ng kapangyarihan at pagiging untouchable ay biglang naglaho. Pagkatapos ay lumingon ang hukom kay Marco. Ang kanyang tingin ay lumambot. Ginoong Reyes, sabi niya, pinag-aralan ko rin ang mga tala mula kay Dr. Patel at ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Mayroon kang matatag na trabaho, isang ligtas na tahanan, at malinaw sa mga audio recording na ang iyong mga anak ay masaya at malusog sa iyong piling.
Wala akong nakikitang anumang ebidensya ng instability na kanilang ipinaparatang. Sa sandaling iyon, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Marco, mga luha ng validation. Pagkatapos ng ilang buwan na pagtawag sa kanya na baliw at mapanganib, sa wakas, may isang taong may kapangyarihan na nagsabi ng katotohanan. At pagkatapos, kinuha ni Justice Holloway ang kanyang martilyo. Base sa lahat ng ito, sabi niya, sa isang malakas at pinal na boses, ipinag-uutos ko ang mga sumusunod. Ang buong korte ay naghintay. Una, ang kustodiya ng mga bata ay magiging shared, 50,050 legal and physical custody, na may pantay na oras ng pagiging magulang para sa inyong dalawa. Ang supervised visitation ay tinatanggal na, epektibo ngayon din. Isang maliit na hikbi ang kumawala kay Marco. Ang unang tagumpay. Pangalawa, patuloy ng hukom. Ipinag-uutos ko kay Ginang Isabela Sandoval na ibalik ang buong halaga na 12 milyong piso kay Ginoong Marco Reyes na kumakatawan sa mga pondong hindi wastong inilipat mula sa business account. Kung ang pagbabayad ay hindi magagawa sa loob ng 70 araw, papahintulutan ko ang pagsamsam ng kanyang mga ari-arian. Si Isabela ay napasinghap. Ang kanyang ina ay tumayo. Your Honor, ito ay isang kahibangan, sigaw niya. Umupo ka, Ginang Sandoval. Hindi pa ako tapos, mariing sabi ng hukom. Ang ina ni Isabela ay napaupo, ang kanyang mukha ay puno ng galit. At panghuli, sabi ni Justice Holloway, ang kanyang mga mata ay muling tumingin kay Isabela at sa kanyang ama. Dahil sa bigat ng ebidensya ng pandaraya, irerekomenda ko ang kasong ito sa Office of the Crown Attorney para sa posibleng pagsasampa ng kasong kriminal. Ang korte na ito ay hindi kinukonsinti ang panloloko at sa huling pagkakataon, ibinagsak niya ang martilyo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Court is adjourned. Tapos na. Ang bigat na pasan-pasan namin sa loob ng 6 na buwan ay biglang nawala. Napaluhod si Marco sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tapos na, anak, bulong ko. Nanalo tayo. Sa labas ng courtroom, ang aking mga apo ay naghihintay. Nang makita nila ang kanilang ama, tumakbo sila at yumakap sa kanya. Daddy, uuwi na ba tayo? Tanong ni Leo. Tiningnan ako ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon may ngiti na sa kanyang mga labi. Oo anak, sabi niya. Uuwi na tayo. Sa wakas, uuwi na sila. Ang hustisya ay parang ulan pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. Hindi nito kayang burahin ang lahat ng pinsala, pero kaya nitong diligan ang lupa para muling tumubo ang mga bagong halaman. At ganoon ang nangyari sa amin. Ang mga sumunod na buwan ay isang dahan-dahang paghilom. Ang desisyon ng korte ay nagdulot ng malaking pagbabago. Ang ama ni Isabela, si Ricardo Sandoval, ay kinasuhan ng fraud at tax evasion. Si Isabela naman, para maiwasan ang kulungan, ay umamin sa mas mababang kaso kapalit ng pagbabayad ng perang kanyang ninakaw. Ang pera ay bumalik, hindi man lahat dahil sa gastos sa abogado, pero sapat na para makapagsimula ulit si Marco. Isang bagong simula. Nagpasya akong manatili dito sa Maynila. Umupa ako ng sarili kong kondo, malapit lang sa apartment nila. Dahil napagtanto ko, ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang mga sandaling kasama mo ang iyong pamilya. 3 beses sa isang linggo, sinusundo ko ang aking mga apo sa eskwela. Naglalakad kami sa parke. Tinuturuan ko silang mag-chess. At sa bawat tawa nila, sa bawat yakap nila, nararamdaman ko ang paghilom hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa akin. Si Marco, unti-unti, nakita kong bumabalik ang dating siya. Nagtayo siya ng bagong negosyo, pero ngayon, mas maingat na siya. Bawat kontrata, dumadaan sa abogado. Ang tiwala ay ibinibigay na niya ng may pag-iingat. Ang kanyang relasyon sa mga anak niya ay mas tumibay pa. Sila ang naging sentro ng kanyang mundo. Si Isabela naman, tila naglaho na sa kanilang buhay. Bagamat may kustodiya pa rin siya, bihira na siyang magpakita. Marahil, mas abala siya sa pagsalba ng kanyang sariling pangalan kaysa sa pagiging isang ina. Isang gabi, halos 1 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa parking lot. Nakaupo kami ni Marco sa aking balkonahe. Tahimik naming pinapanood
ang paglubog ng araw sa Manila. Pa, sabi niya, binabasag ang katahimikan, hindi ko pa po kayo napasalamatan ng maayos. Tiningnan ko siya at ngumiti. Hindi mo kailangang gawin yan, anak. Kailangan po, giit niya. Kung hindi kayo dumating noon, kung hindi ninyo ako tinulungang lumaban, siguro hanggang ngayon, nasa kotse pa rin ako. O mas malala pa, baka tuluyan ko nang nawala ang mga anak ko. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Anak kita, iyan ang ginagawa ng mga ama. Natahimik siya sandali, tila nag-iisip. Akala ko noon, ako ang problema pa. Akala ko baliw na talaga ako. Lahat sila naniwala maliban sa inyo. Kilala kita, Marco, sabi ko. Alam ko kung sino ka, at hindi ikaw ang taong gusto nilang palabasin. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Ang ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Mula sa loob, narinig namin ang sigaw ng aking apo. Lolo, halika po. Laro tayo ng Jenga. Tumawa si Marco. Puntahan mo na sila pa. Ako na o-order ng pizza. Tumayo ako at pumasok sa loob. Doon, nakita ko ang aking dalawang apo, seryosong nagpapatong ng mga piraso ng kahoy. Isang toreng mataas at tila babagsak na. Tumingala sa akin si Lucas at ngumiti. Lolo, wag niyo pong hahayaang bumagsak ha? Maingat akong umupo sa sahig sa tabi nila. Hinawakan ko ang isang piraso ng kahoy. Oo, apo, bulong ko. Hindi hahayaan ni Lolo na bumagsak ito. At sa sandaling iyon, ang tinutukoy ko ay hindi lang ang toreng gawa sa kahoy. Ang tinutukoy ko ay ang lahat. Ang pamilyang ito, ang mga batang ito, ang aking anak. Hinding-hindi ko nahahayaang may muling bumagsak dahil iyon ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi natin hinahayaang magiba ang isa't isa. Sa halip, tayo ang nagiging pundasyon para muling makatayo